Isang nakatutulig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Montenegro. Sinundan iyon ng malakas na kalabog ng isang bagay na nabasag, isang tunog na napakamahal at hindi maibabalik. Sa kanyang home office, hindi na nagulat si Daniel Montenegro. Napapikit na lamang siya at marahang minasahe ang kanyang sentido. Kilala na niya ang tunog na yon. Ito ang tunog ng pagkabigo. Ang pang-37 pagkabigo, para maging eksakto. Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng opisina. Naabutan niya ang isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Ang buhok ay gulo-gulo at ang uniforme ay lukot-lukot na tumatakbo palabas ng malaking pinto. Humihikbi ito. "Mga demonyo! Ang mga anak ninyo ay mga demonyo, Sir Daniel!" Sigaw nito nang hindi man lang lumilingon. Hindi siya sinubukan ni Daniel na pigilan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napunta sa sahig ng engrandeng foyer. Doon, basag at pira-piraso, ay ang mga labi ng isang Ming Dynasty vase na minana pa niya sa kanyang lolo. At sa tuktok ng malawak na hagdanan, nakatayo ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang 5 anak na babae. Nakatayo sila sa isang linya, isang maliit na hukbo na pinamumunuan ng panganay, si Zoe, na 16 na taong gulang. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng paghamon. Isang tingin na nagsasabing, "Subukan mo kami. Humanap ka pa ng isa. Sisirain din namin siya." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Pakiramdam niya ay isa siyang general na nawalan ng kontrol sa kanyang mga sundalo. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. "Mrs. De Vera," anya nang may pagod sa boses nang sagutin ang tawag. "She quit." Sa kabilang linya, isang buntong hininga rin ang kanyang narinig. "Daniel, I'm so sorry. I've sent you my best people. 37 of them. Wala na akong maibibigay sa'yo. Every professional nanny in the city, they have blacklisted your family." Napaupo si Daniel sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling katad. "So, what am I supposed to do? Hahayaan ko na lang ba na mawasak ang bahay na ito at maging mga halimaw ang mga anak ko?" Natahimik sandali si Mrs. De Vera. "Mayroon akong isang huling opsyon, pero hindi ito ang hinahanap mo. She's not a professional nanny. She's not even a governess." "Who is she?" tanong ni Daniel desperado na. "She's a cleaner," sagot ng kausap. "Nag-apply siya sa aming housekeeping division. Estudyante, kumukuha ng psychology at kailangan ng trabaho. Baka ang kailangan ng mga bata ay hindi isang taong magdidisiplina sa kanila, kundi isang taong halos hindi nila mapapansin. Someone to just clean up the mess." "Isang tagapaglinis?" Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel. Iyon na ba ang kinabagsakan niya? "Grace Reyes ang pangalan niya. I can send her over in an hour. Kung hindi siya magtagal, I promise, hindi na kita sisingilin." Wala nang lakas si Daniel para makipagtalo pa. "Fine, padalhin mo siya." Pagkatapos ng tawag, napatingin si Daniel sa isang silver picture frame sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa, si Isabella, ang tumingin pabalik sa kanya. Kay ganda nito, puno ng buhay. Hindi niya alam kung paano ito nagagawang patakbuhin ang buong bahay at alagaan ang 5 bata nang may ngiti pa rin sa labi. "Isabella, my love," bulong niya sa larawan. "Anong gagawin ko? I'm failing them. I'm failing you." Isang oras ang lumipas. Isang oras ang nakabibinging katahimikan. Tila naghahanda ang buong mansyon para sa susunod na sakuna. Hanggang sa isang mahinang tunog ang bumasag dito, ang tunog ng doorbell. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Naglakad siya palabas ng opisina, dinaanan ang mga piraso ng basag na vase na hindi pa nalilinis at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang dalagang payat. Simple lang ang suot na blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Sa unang tingin,
Wala siyang pinagkaiba sa iba. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Daniel na kakaiba. Isang bigat sa mga mata nito, isang bakas ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang edad. Pero sa likod ng kalungkutang yon, mayroong determinasyon, isang klase ng tibay na matagal nang hindi nakikita ni Daniel. "Ako po si Grace Reyes," sabi ng dalaga sa isang boses na mahinahon ngunit malinaw. "I'm here for the cleaning job, sir." Napakalaki ng pinto. Mas malaki pa ito sa buong kwarto ni Grace sa inuupahan niyang apartment. Gawa sa matigas at maitim na kahoy at may mga hawakang tanso na kumikinang. Sa isang iglap, naramdaman ni Grace ang kanyang kaliitan. Para siyang isang langgam na susubukang pumasok sa palasyo ng mga higante. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "I'm here for the cleaning job, sir." Ang lalaking nasa harapan niya, si Daniel Montenegro, ay mas matangkad pa kaysa sa inaasahan niya. Ang mga mata nito ay pagod. May bakas ng kalungkutan na pamilyar kay Grace, ngunit meron pa ring awtoridad na hindi maikakaila. Tumango lamang ito at binigyan siya ng puwang para makapasok. "Come in." Ang unang humampas kay Grace ay hindi ang karangyaan ng lugar, kundi ang lamig. Malamig ang marmol na sahig, malamig ang matataas na pader, at malamig ang katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi mabigat at puno ng tensyon. At sa gitna ng lahat, ang gulo. Mga piraso ng basag na porselana ang nakakalat sa sahig. Isang mamahaling florera, sigurado siya. Ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang isang silver picture frame na nakataob malapit sa hagdanan. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Maingat niyang pinulot ang frame. Basag ang salamin nito. Sa likod ng mga lamat, nakita niya ang larawan ng isang pamilya. Si Daniel, isang napakagandang babae, at 5 batang babae na masaya at nakangiti. Isang tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Huwag mong hawakan yan." Napalingon si Grace sa hagdanan. Doon nakatayo ang isang dalagita, marahil ay nasa 16 na taong gulang. Ito ang panganay sa larawan, sigurado siya. Ngunit ang nangiti nito sa litrato ay napalitan ng isang matalim at malamig na titig. "Ibalik mo yan sa sahig," utos nito. Dahan-dahang ibinaba ni Grace ang picture frame. "Ako si Zoe," sabi ng dalagita, na parang isang reyna na nagpapakilala sa isang alipin. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang bagong tagapaglinis." Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. "Ako nga po," mahinahong sagot ni Grace. "Good," sabi ni Zoe. "Linisin mo lang ang dapat mong linisin. Ang mga kalat, ang mga basura. Pero huwag na huwag mong pakikialaman ang buhay namin. Hindi ka parte ng pamilyang ito at hinding-hindi ka magiging parte." Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ni Zoe at naglakad paakyat ng hagdan. Naiwan si Grace na nakatayo roon. Hawak ang dustpan at walis na iniabot sa kanya ng isang kasambahay. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang mga staff sa kanya. Mga matang puno ng awa. Tila sinasabi ng mga ito, "Good luck, kakailanganin mo yan." Sinimulan ni Grace ang kanyang trabaho. Maingat niyang inipon ang bawat piraso ng basag na vase. Habang naglilinis, pinakiramdaman niya ang buong bahay. Ang bawat sulok ay nagsasalita ng yaman, ngunit wala siyang maramdamang init ng isang tahanan. Ito ay isang magandang hawla, ngunit isang hawla pa rin. Pagkatapos ng foyer, nagtungo siya sa sala. Mga unan na nakakalat sa sahig, mga mamahaling magazine na pinunit, at isang bakas ng natapong juice sa puting carpet. Habang nililinis niya ang mantsa, isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa likod ng sofa. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa isang sulok, nakaupo ang isang maliit na batang babae. Marahil ay 5 taong gulang. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod
at umiiyak ng tahimik. Ito ang bunso sa larawan. Nilapitan siya ni Grace. "Hi," mahina niyang sabi. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay namumugto. "I want mommy," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Umupo si Grace sa sahig, kapantay ng bata. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong umiyak. Nang medyo kumalma na ito, dahan-dahan niyang inalok ang isang malinis na basahan. "Para sa mga luha mo," sabi ni Grace. Kinuha yon ng bata at pinunasan ang kanyang mukha. "My name is Maya." "Ako naman si Grace." "Bakit ka nandito?" tanong ni Maya. "Para maglinis ng bahay," sagot ni Grace. "Para maging maganda ulit tingnan." Tumingin sa kanya si Maya. "Kaya mo bang linisin ang lungkot?" Natigilan si Grace. Sa lahat ng tanong na narinig niya, iyon ang pinakamabigat. Nakita niya sa mga mata ng bata ang sarili niya noong unang beses niyang naramdaman ang pag-iisa. Kusang lumambot ang kanyang puso. "Hindi ko kayang alisin yan," malungkot niyang sagot. "Pero pwede kitang samahan habang nandyan yan, para hindi ka nag-iisa." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Mula sa di kalayuan, sa may pintuan ng kanyang opisina, tahimik na nanonood si Daniel. Nakita niya ang lahat, ang pagharap ni Grace kay Zoe, at ngayon, ang pakikipag-usap nito kay Maya. Ang 37 babaeng nauna kay Grace ay sinubukan lahat ng paraan: pagdisiplina, panunuhol, pagsigaw, pagsuko. Ngunit si Grace, ang tagapaglinis, ay umupo lang sa sahig at nag-alok ng simpleng presensya. Isang bagay na matagal nang hindi nagagawa ni Daniel. Buong hapon, nagpatuloy si Grace sa kanyang trabaho. Nilinis niya ang mga kwarto, inayos ang mga laruan, pinunasan ang mga alikabok sa mga litrato na matagal nang hindi napapansin. Bawat kilos niya ay may kasamang respeto, na parang hindi lang siya naglilinis ng isang bahay, kundi nag-aalaga sa isang sagradong lugar. Nang magdidilim na, halos tapos na siya. Ang mansyon, kahit papaano, ay mukhang mas maayos na, mas payapa. Ang huling pinuntahan niya ay ang isang maliit na storage room sa ilalim ng hagdanan para kunin ang vacuum. Pumasok siya sa madilim na silid at kinuha ang gamit. Pagtalikod niya para lumabas, isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Ang pinto. Sumara ito. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. "Hello?" Tawag niya. Pero mahina lang. Ayaw niyang mag-iskandalo. "May tao ba dyan?" Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Mas malakas. "Tulong! Nakalock po ako dito." Katahimikan lang ang sagot sa kanya. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig sa dilim. "Sir?" sabi ni Grace. Ang boses ay kalmado pa rin. "Naku, pasensya na po sa abala. Mukhang nasira pa ninyo ang pinto." Hindi makapaniwala si Daniel sa kanyang narinig. Ang babaeng ito ay kinulong sa isang madilim na silid sa loob ng halos 1 oras, at ang una niyang inalala ay ang sirang pinto. Ang galit na naramdaman niya kanina ay lalo pang tumindi, ngunit hindi para kay Grace. "Sino ang gumawa nito?" tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nakita ni Daniel ang bahagyang pag-aatubili sa mga mata ni Grace bago ito sumagot. "Ako po, sir. Naging pabaya po ako. Hinangin po yata yung pinto, tapos na-lock mula sa labas." Isang kasinungalingan. Alam ni Daniel na isa itong kasinungalingan. Walang hangin sa loob ng mansyon na kayang magsarado ng isang mabigat na pinto. Ngunit sa halip na mainis, isang kakaibang paghanga ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan niya ang salarin. Ang kanyang mga mata ay umakyat sa tuktok ng hagdanan. At doon, nakatayo sa dilim, si Zoe. Pinapanood ang lahat, ang mukha ay walang emosyon. Nilampasan ni Daniel si Grace at humakbang paakyat ng hagdan. Bawat hakbang niya ay mabigat. "Zoe," sabi niya.
At ang pangalan ng kanyang anak ay tunog na parang isang hatol. Hindi kumibo si Zoe. Tiningnan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng paghamon. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Daniel. Sinisikap na kontrolin ang kanyang boses. I don't know what you're talking about. Malamig na sagot ni Zoe. Don't lie to me. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang pasensya ay ubos na. You locked her in there. Pwede siyang masaktan. Paano kung may nangyari sa kanya? She's just a cleaner. Walang pakialam na sabi ni Zoe. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal kay Daniel. Sasagot pa sana siya nang marinig niya ang boses ni Grace sa kanyang likuran. Sir, tama na po, sabi nito, puno ng pakiusap. Sinabi ko na po, aksidente lang ang lahat. Kasalanan ko po. Napalingon si Daniel. Nakatayo si Grace sa paanan ng hagdanan, nakatingin sa kanya. At sa isang iglap, nakita ni Daniel kung ano ang ginagawa nito. Hindi lang si Zoe ang pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan din nito si Daniel mula sa paggawa ng isang bagay na pagsisisihan niya. Pinipigilan nitong lalo pang masira ang relasyon nilang mag-ama. Maging si Zoe ay natigilan. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkalito. Inaasahan niyang magsusumbong si Grace na iiyak ito at hihingi ng tulong. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol na ito. Huminga ng malalim si Daniel. Bumaba siya ng hagdan at hinarap si Grace. Umuwi ka na. Gabi na. Pagkatapos ay binalingan niya si Zoe ng isang matalim na tingin. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tatalikod na sana si Grace ng isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling bestida at alahas. Si Doña Victoria Montenegro, ang ina ni Daniel. Ang mga mata ng Doña ay parang isang scanner. Tiningnan nito ang basag na pinto ng storage room, ang tensyon sa pagitan ni Daniel at Zoe. At sa huli, ang simpleng anyo ni Grace. Isang pagtaas ng kilay lang ang ginawa nito. Ngunit sapat na yon para iparamdam kay Grace na isa siyang dumi sa isang malinis na sahig. Daniel, anong kaguluhan ito? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay malamig. At sino? Ito. Ma, this is Grace. Siya ang... Nag-atubili si Daniel. Ang bagong tagapaglinis. Si Zoe ang sumagot. May halong panunuya sa boses. Naging mas matalim ang tingin ni Doña Victoria kay Grace. I see. Well, the help should use the back door. Bago pa man makasagot si Daniel, nagpatuloy ang kanyang ina papasok sa mansyon, diretso sa dining room. Maghahapunan ako dito. I expect you to join me, Daniel. Ang hapunan ay ang pinakanakakabinging karanasan sa buhay ni Grace. Pinaupo siya ni Daniel sa mesa, isang desisyon na malinaw na ikinagalit ni Doña Victoria. Ang matanda ay walang tigil sa pagtatanong ng mga bagay na may dalawang kahulugan. Saan ka nakatira, Hija? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Psychology? Magandang kurso yan para siguro maintindihan mo kung bakit may mga taong ambisyosa. Bawat tanong ay isang patalim. Ngunit sinagot ni Grace ang lahat. Nang may respeto at katahimikan, hindi siya nagpatinag. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda ng umalis si Grace, hinarap ni Doña Victoria ang kanyang anak. Get rid of her. Daniel, hindi siya nababagay dito. She's a risk to our family's reputation. Nang makaalis ang kanyang ina, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Daniel. Hinabol niya si Grace bago pa ito makalabas ng pinto. Grace, sandali. Humarap ito. Ang muka ay kalmado pa rin. Huwag mo nang intindihin si Mama, sabi ni Daniel. She's traditional. Tumangulang si Grace. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Pagpapatuloy ni Daniel. Kay Zoe at kay Maya. At nakita ko kung paano mo hinarap ang aking ina. You have a strength that I haven't seen in a long time.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Gusto kong mag-alok sa iyo ng bagong posisyon, hindi lang tagapaglinis. Nagulat si Grace, ngunit hindi ito nagsalita. I want you to be their companion, sabi ni Daniel. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. A companion for my children. I want you to help them heal. I want you to help me. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Grace si Daniel na para bang sinusukat ang bawat salita na sinabi nito. Ang alok ay hindi kapani-paniwala. Isang malaking pagtalon mula sa pagiging tagapaglinis. Ngunit sa mga mata ni Daniel, nakita niya ang desperasyon at isang pahiwatig ng pag-asa. Sa wakas, nagsalita si Grace. Tinatanggap ko, sir, pero sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon mo? Tanong ni Daniel. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-aabang. Huminga ng malalim si Grace. Ang kondisyon ko po, sir, ay hahayaan ninyo akong gawin ang mga bagay sa paraan ko. Walang manual, walang schedule na galing sa inyo. Ang tanging susundin ko lang ay ang sinasabi ng puso at isip ko na kailangan ng mga anak ninyo. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang lumipas. Tinitigan siya ni Daniel at sa unang pagkakataon, nakita ni Grace ang isang maliit na ngiti sa gilid ng mga labi nito. Isang namangiti na pagod, ngunit totoo. Okay, sabi nito. Deal. Kinabukasan, sinimulan ni Grace ang kanyang bagong tungkulin hindi sa loob ng malamig na mansyon, kundi sa labas. Sa likod ng malawak na bahay ay may isang hardin. O kung anuman ang natira rito. Dati, sigurado si Grace na napakaganda ng lugar na ito. Ngunit ngayon, ang mga damo ay matataas na, ang mga bulaklak ay nalanta, at ang mga baging ay gumagapang kung saan-saan. Ito ay isang hardin na kinalimutan, isang perpektong salamin ng pamilyang nakatira sa bahay. Hindi siya pumasok sa kusina. Hindi siya kumatok sa mga kwarto. Nagdala lang siya ng isang pares ng gardening gloves, isang pala, at isang malaking trash bag at nagsimulang maglinis sa isang sulok ng hardin. Hindi nagtagal. Isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya ang kambal, sina Lyra at Lena na parehong 10 taong gulang. Magkamukhang magkamukha sila. Ngunit magkaiba ang ningning sa kanilang mga mata. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lyra, ang mas palatanong sa dalawa. Nililinis ko ang hardin. Simpleng sagot ni Grace habang binubunot ang isang makapal na damo. Bakit? Tanong naman ni Lena, ang mas tahimik. Dahil naniniwala ako na may maganda pa ring nakatago sa ilalim ng lahat ng gulong ito, sabi ni Grace. At tiningnan niya ang dalawa. Gusto niyo bang tulungan akong hanapin? Nagkatinginan ng kambal. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango sila. Binigyan sila ni Grace ng maliliit na pala at itinuro ang isang patch ng mga nalantang rosas. Dito raw dati ang paboritong pwesto ng mami ninyo, sabi niya. Puno daw ito ng mga rosas. Sabay-sabay nilang hinukay ang lupa, inalis ang mga damo, at inayos ang mga halaman. Habang nagtatrabaho, nagsimulang magkwento ang kambal tungkol sa kanilang ina. Kung paano nito mahal ang amoy ng mga rosas tuwing umaga. Kung paano sila naglalaro ng taguan sa likod ng malalaking halaman. Nakinig lang si Grace. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagbigay ng payo. Nakinig lang siya. At sa bawat kwento, naramdaman niyang unti-unting nabubuhay muli ang hardin. Kasabay ng mga alaala. Sa di kalayuan, mula sa bintana ng library, isa pang pares ng mga mata ang nakamasid. Si Sofia, 13 taong gulang, ang bookworm ng pamilya. Maya-maya, hindi na ito nakatiis. Lumabas ito na may dalang libro. Ate Grace, tawag nito. Nabasa ko sa libro ko na ang gardening daw ay isang form of therapy. Totoo ba yun? Ngumiti si Grace. Oo, Sofia. Dahil ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano katagal nating pabayaan ang isang bagay,
May pag-asa pa rin itong mamulaklak muli. Naging ugali na nila yon araw-araw. Abala sila sa hardin. Minsan, sumasali na rin si Maya ang bunso, na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang tanging hindi lumalabas ay si Zoe, na nananatili sa kanyang kwarto, na parang isang reyna sa kanyang toreng bato. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga paso sa loob ng isang luma at maalikabok na greenhouse, may nakita si Grace na isang bagay sa ilalim ng isang mesang kahoy, isang maliit na baul. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakatago, ay isang leather-bound na journal. Ang pangalan sa pabalat, nakaukit sa ginto, Isabela. Ang talaarawan ng yumaong asawa ni Daniel. Naramdaman ni Grace ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang bagay na napakapribado. Hindi niya dapat buksan, ngunit ang isang parte sa kanya ay nagsasabing ito na marahil ang susi para maintindihan ng lahat, lalo na ang sakit na nararamdaman ni Zoe. Isasara na sana niya ang baul ng isang anino ang dumaan sa salamin ng greenhouse. Si Zoe, nagmamadali itong naglakad papunta sa patch ng mga rosas na inalagaan nilang magkakapatid. Walang salita, walang babala. Sinimulan nitong sirain ang mga ito. Isa-isa nitong sinipa ang mga bagong tubo na bulaklak, tinatapakan ng mga usbong at binubunot ang mga halaman. Napatakbo si Grace palabas. "Zoe, anong ginagawa mo? Tama na!" Humarap si Zoe sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at luha. "Pinalitan mo na siya. Pinalitan mo na ang hardin niya. Ngayon, gusto mo ring palitan ang mga alaala namin sa kanya." "Hindi totoo yan, Zoe," mahinahong sabi ni Grace, kahit na parang pinipiga ang kanyang puso. "Sinungaling," sigaw ni Zoe. "Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay na ito." Pagkasabi niyon, tumakbo ito pabalik sa loob ng mansyon, humahagulgol. Naiwan si Grace na nakatayo sa gitna ng nasirang hardin. Ang pag-asa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang isang putol na tangkay ng rosas. Isang kirot ang naramdaman ni Grace sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi para sa mga nasirang bulaklak, kundi para sa batang babae na puno ng sakit. Habang pinupulot niya ang mga nagkalat na talulot, isang anino ang muling tumakip sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi ito si Zoe. Naramdaman niya ang isang init at bigat sa kanyang balikat. Isang kamay. Paglingon niya, nakita niya si Daniel. Nakatayo sa likuran niya, ang muka ay puno ng lungkot at pag-unawa. "Hayaan mo na yan," mahinang sabi nito. "May gusto akong sabihin sa'yo." Pinagmasdan ni Daniel ang mga nasirang halaman. Pagkatapos ay ang mukha ni Grace na puno ng kalungkutan. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ito na naman ang pakiramdam ng pagkabigo. "Hayaan mo na yan," ulit niya. Ang boses ay mas mahina. "Ako na ang bahalang kumausap kay Zoe." Umiling si Grace. "Hindi po galit ang kailangan niya ngayon, sir. Ang kailangan niya po ay natigilan siya, na para bang naghahanap ng tamang salita." "Ano?" tanong ni Daniel. "Anong kailangan niya na hindi ko maibigay?" Tumingin sa kanya si Grace. Ang mga mata ay seryoso. Kailangan niya po ng espasyo para magluksa, at kailangan niya pong malaman na ang pag-aalaga sa mga alaala ay hindi nangangahulugang kailangan niyang sirain ang kasalukuyan. Natigilan si Daniel. Mayroong bigat at karunungan sa mga salita ni Grace na hindi niya inaasahan. "Paano mo nalaman ang lahat ng iyan?" Hindi niya napigilang itanong. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Grace. May mga bagay po na natututunan lang natin kapag naranasan na natin. Bago pa man makapagtanong muli si Daniel, nagpaalam na si Grace habang pinapanood niya itong maglakad palayo. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan nilang umalis sa bahay na ito kahit sandali lang.
Kailangan nilang makahinga. Kinabukasan, kinausap niya si Grace. Gusto kitang imbitahan mag-dinner mamayang gabi. Sa labas. Nagulat si Grace. Po? Bakit po? Para pag-usapan ang progress ng mga bata. Mabilis na palusot ni Daniel. It's a progress report meeting. Mas maganda kung sa isang neutral na lugar natin pag-uusapan. Kahit na may pag-aalinlangan, pumayag si Grace. Ang balitang yon ay mabilis na nakarating kay Doña Victoria. Isang tawag sa telepono, ang agad na natanggap ni Daniel. Ano na naman itong naririnig ko, Daniel? Ilalabas mo ang tagapaglinis na yon? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng di pagkatuwa. She's a companion, ma, and it's a business dinner. Matigas na sagot ni Daniel. Business? Anong business ang meron ka sa isang hamak na estudyante? Mag-ingat ka, Daniel. Baka isang araw, magising ka na lang na ang buong Montenegro Empire ay nasa pangalan na niya. Hindi na pinansin ni Daniel ang mga sinabi ng ina. Ibinaba niya ang telepono at naghanda para sa gabi. Sinundo niya si Grace sa maliit nitong apartment. Nang lumabas ito, natigilan siya. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakalugay. Walang alahas, walang magarbong makeup. Ngunit sa simpleng ayos nito, lumabas ang isang ganda na hindi niya napansin noon. Isang ganda na tahimik at totoo. You look beautiful, sabi niya. At agad na pinagsisihan ang pagiging prangka. Namula ang mga pisngi ni Grace. Salamat po, sir. Sa restaurant, naging magaan ang kanilang usapan. Nagkwento si Grace tungkol sa kambal at sa pagkahilig ni Sofia sa mga libro. Nagkwento naman si Daniel tungkol sa mga kalokohan ng mga anak niya noong nabubuhay pa si Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Daniel na tumawa siya ng totoo. Ngunit ang magaan na gabi ay biglang bumigat nang may isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Danny! What a surprise! Napalingon si Daniel. Papalapit sa kanilang mesa ay isang babaeng nakasuot ng isang makinang na pulang bestida. Ang mukha ay perpekto ang makeup. Si Katrina, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Katrina, sabi ni Daniel. Sinisikap na itago ang pagkairita. Ngumiti si Katrina. Isang nangiting kasing pula ng kanyang bestida. Ngunit ang mga mata nito, habang tinitingnan si Grace, ay malamig. And who is this lovely lady? Tanong nito. This is Grace Reyes, pakilala ni Daniel. She's helping me with the kids. Oh, the new nanny, masayang sabi ni Katrina. Narinig ko ngang nahihirapan ka. It must be so hard to find someone who can replace Isabela. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela ay parang isang yelo na ibinuhos sa kanilang pag-uusap. Agad na nagbago ang mood. Umupo si Katrina sa kanilang mesa nang hindi nagpapaalam. Walang tigil itong nagkwento tungkol sa mga masasayang araw nila ni Isabela. Mga private jokes na sila lang ang nakakaintindi. Mga lugar na pinuntahan nilang dalawa. Bawat salita ay isang pahiwatig na si Grace ay isang outsider. Isang dayuhan sa mundo nila. Naramdaman ni Grace na unti-unti siyang lumiliit sa kanyang upuan. You know, Grace, sabi ni Katrina habang nakatingin sa kanya. Isabela was one of a kind. She had class and she had breeding. Mahirap pantayan ang isang tulad niya. Pagkatapos ay binalingan nito si Daniel. Siya nga pala, Danny. Nakita ko si Zoe kanina. She told me about the garden. The poor girl is devastated, sabi niya. Parang binubura na raw ang alaala ng mommy niya. Nakita ni Daniel ang sakit sa mga mata ni Grace. Nang magpaalam si Grace para pumunta sa restroom, agad na bumulong si Katrina kay Daniel. Ang ngiti nito ay nawala. Napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. Mag-ingat ka sa kanya, Danny, sabi nito. I've seen her type before. They look innocent but they're sharks. People like her. They see you as a target, a way out of poverty. Bago pa man makasagot si Daniel, bumalik na si Grace. Ngumiti ulit si Katrina na parang walang nangyari.
Ang dinner ay natapos ng maaga. Ang pag-uusap ay naging pilit at awkward. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Grace. "Pasensya ka na kay Katrina," sabi ni Daniel. Masyado lang siyang protective sa alaala ni Isabella. Tumangulang si Grace, ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Nang ihinto ni Daniel ang sasakyan, sa tapat ng apartment ni Grace, hindi pa rin ito nagsasalita. Aalis na sana ito nang pigilan siya ni Daniel. "Grace!" Tumingin ito sa kanya. "What Katrina said? It's not true," sabi ni Daniel. "What you're doing for my family, it's more than I could ever ask for." Ngunit bago pa man makita ni Daniel kung naniwala ba si Grace sa kanya, bumaba na ito ng sasakyan at mabilis na naglakad palayo, na parang isang multo na naglalaho sa dilim ng gabi. Pagpasok ni Grace sa kanyang maliit na apartment, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na payapa. Ito ay isang katahimikan na maingay, puno ng mga boses mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. She had class, she had breeding. People like her, they see you as a target. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ramdam ang bigat ng pagod hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang pressure mula kay Zoe, ang mapanuring tingin ni Doña Victoria, at ngayon, ang makamandag na ngiti ni Katrina. Masyado ng marami. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Napatingin siya sa isang maliit na picture frame sa kanyang nightstand. Hindi ito silver o gawa sa mamahaling materyales. Isa lang itong simpleng kahoy na frame. Sa loob nito ay ang larawan niya noong siya ay 10 taong gulang. Nakangiti habang inaakbayan ng isang batang lalaki na mas bata sa kanya ng 3 taon. Ang kanyang kapatid, ang kanyang si Leo. Kinuha niya ang larawan. Hinaplos ng kanyang daliri ang nakangiting mukha ng bata. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa salamin. "Leo," bulong niya, "nahihirapan na ako." Ang mga pader ng kanyang apartment ay biglang parang lumapit sa kanya. Sinisiksik siya. Ang hangin ay naging mabigat. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang propesor sa universidad, si Dr. Alves, ang kanyang mentor at ang tanging taong nakaalam ng buo niyang kwento. "Grace, napatawag ka?" "Gabi na sabi ng mabait na boses sa kabilang linya. At doon, hindi na napigilan ni Grace ang sarili. Humagulgol siya. Ang lahat ng sakit, pagod at takot na kinimkim niya ay biglang bumuhos. "Professor, baka hindi ko po kaya," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Sinusubukan ko po, pero ang sakit-sakit pa rin. Akala ko po, sa pagtulong sa kanila, matutulungan ko rin ang sarili ko. Pero baka binubuksan ko lang po ulit yung sugat." Nakinig lang si Dr. Alves. Hinayaan siyang ilabas ang lahat. "Nakikita ko po si Leo sa kanila, lalo na kay Maya." Pagpapatuloy ni Grace, ang boses ay basag na. "At si Zoe, ang galit niya. Naiintindihan ko po, pero ang sakit-sakit po kapag tinitingnan niya ako na parang ako ang may kasalanan ng lahat." Huminga siya ng malalim. "Kasalanan ko po talaga. 'Di ba, Professor? Kung sana hindi ko lang siya iniwan sa park nung araw na yon, kung sana mas binantayan ko lang siya." Ang mga salitang yon ay lumabas na parang lason na matagal nang nakakulong sa kanyang sistema. Ang aksidente, ang pagtakbo ni Leo sa kalsada para habulin ang isang bola, ang tunog ng preno, ang sigaw. Lahat ay bumalik. Kasalanan ko po kung bakit siya nawala. Kaya siguro hindi ko rin kayang ayusin ang pamilya nila. Dahil ako mismo, sira ako. Sa labas ng pinto ng apartment ni Grace, nakatayo si Daniel. Pagkatapos niya itong ihatid, hindi siya mapakali. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito bumaba ng sasakyan. Nag-aalala siya. Kaya,
Sa isang desisyon na hindi niya pinag-isipan, bumalik siya. Aakyat sana siya para personal na humingi ng tawad sa nangyari para sabihing huwag itong maniwala sa sinabi ni Katrina. Ngunit nang nasa tapat na siya ng pinto, narinig niya ang pag-iyak at narinig niya ang lahat. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kwento tungkol sa nawawalang kapatid, ang bigat ng kasalanan na pasan-pasan nito sa loob ng maraming taon. Bigla niyang naintindihan ang kakaibang lungkot sa mga mata nito noong una silang magkita. Ang determinasyon nitong tulungan ang kanyang mga anak. Ang pag-unawa nito sa sakit ni Zoe. Hindi ito dahil sa librong binabasa niya. Ito ay dahil sa sarili niyang karanasan. Ang pagnanais niyang iligtas ang mga anak niya ay dahil sa pakiramdam na nabigo siyang iligtas ang sarili niyang kapatid. Nakatayo lang doon si Daniel, hindi makagalaw, habang dinudurog ng katotohanan ang kanyang puso. Nang matapos ang tawag, ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob si Daniel na kumatok. Dahan-dahan. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Grace, ang mga mata ay namumugto at pula. Ang pagkagulat ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha nang makita siya. "Sir? Anong ginagawa niyo dito?" Hindi sumagot si Daniel. Ang mga mata niya ay napako sa picture frame na hawak pa rin ni Grace, ang larawan niya, at ng isang batang lalaki. Dahan-dahang pumasok si Daniel sa apartment. Ang tingin niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Grace dati. Isang malalim, masakit na pag-unawa. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng isang luha na dumadaloy sa pisngi ni Grace. At sa katahimikan ng maliit na apartment na yon, sa gitna ng 2 taong parehong may bahan na kalungkutan, sinabi ni Daniel ang mga salitang babago sa lahat. "Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Grace. Hindi na ngayon." Ang gabing iyon ang nagbago sa lahat. Walang masyadong salitang namagitan sa kanila. Umupo lang si Daniel sa maliit na sofa ni Grace habang dahan-dahan itong ikinuwento ang tungkol kay Leo. Hindi na ito umiiyak. Ang boses nito ay kalmado na para bang ang simpleng pagkakaroon ng isang taong nakikinig ay sapat na para gumaan ang pasan niya. Mula noon, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito amo at empleyado. Naging magkaibigan sila, naging kakampi. Naramdaman ito ng mga bata. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Madalas nang nakikitang nakangiti si Daniel, nakikipaglaro na siya sa mga anak niya sa hardin. Minsan, tinutulungan pa niya si Grace sa pagdidilig. Ang mga tawa, na dati ay isang pambihirang tunog, ay naging pangkaraniwan na. Ngunit ang bagong kapayapaan na ito ay hindi nakaligtas sa mga matang mapanuri nina Doña Victoria at Katrina. Para sa kanila, ang bawat ngiti ni Daniel at Grace ay isang senyales ng panganib. "Nakikita mo ba ang nakikita ko, tita?" sabi ni Katrina kay Doña Victoria habang sabay silang nagmemeryenda sa isang mamahaling cafe. Hawak ni Katrina ang kanyang cellphone, ipinapakita ang isang larawang kuha ng isa sa mga kasambahay, isang larawan ni Daniel at Grace na magkatabing nagtatanim ng bulaklak, parehong may putik sa muka at masayang nagtatawanan. "Isang ahas," malamig na sabi ni Doña Victoria. "At kailangan nating putulin ang ulo nito bago pa man ito makatuklaw." "Ako na po ang bahala, tita," sabi ni Katrina, may isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Oras na para ipaalam sa lahat kung sino talaga si Grace Reyes. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa isang sikat na online gossip blog. Wala itong pangalan, ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy. Bilyonaryong byudo, nabighani sa isang misteryosong Cinderella? Sino nga ba ang dalagang bigla na lang pumasok sa buhay ng pamilya Montenegro? Ayon sa aming source, ang dalaga ay hindi lang basta child companion. Mayroon daw itong madilim na nakaraan
at ginagamit lang ang mga naulilang bata para makapasok sa yaman ng pamilya. Mabilis na kumalat ang balita sa kanilang sosyal na sirkulo. Ang bawat bulungan ay isang karayom na tumutusok sa reputasyon ng mga Montenegro. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Doña Victoria. Isang hapon, ipinatawag niya ang lahat para sa isang family meeting. Naroon si Daniel, si Grace at ang 5 bata. Dumating si Doña Victoria na parang isang reyna na hahatol sa isang kriminal. Ibinagsak niya sa mesa ang isang tablet na nagpapakita ng artikulo. "Daniel, ano ito?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Tiningnan ni Daniel ang artikulo. Ang kanyang panga ay tumigas sa galit. "Basura ito, ma. Gawa-gawa lang." "Talaga ba?" sabi ni Doña Victoria at tiningnan niya si Grace. "Ija, totoo bang meron kang madilim na nakaraan? Anong itinatago mo?" Naramdaman ni Grace ang mga mata ng lahat sa kanya, lalo na ang mga mata ni Zoe. "Mama, tama na," sabi ni Daniel. "Wala kang karapatang tanungin siya ng ganyan. May karapatan ako. Pamilya ko ito. Reputasyon ko ang nakasalalay dito," sigaw ni Doña Victoria. Kung walang tinatago ang babaeng yan, bakit hindi niya sagutin? Bago pa man makapagsalita si Grace, si Zoe na ang sumigaw. Ang galit na matagal nang natutulog sa dibdib nito ay muling nagising. "See, Dad, sabi ko na sa'yo," sabi ni Zoe. Nanginginig ang boses habang nakaturo kay Grace. "She's here to destroy us. Ginagamit niya lang tayo." Ginagamit niya ang alaala ni Mommy para sa sarili niyang interes. "Zoe, hindi totoo yan," sabi ni Daniel. "Sinungaling kayong lahat," sigaw ni Zoe. Tumingin ito kay Daniel, ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. "You chose her over us. Pinili mo siya kaysa kay Mommy." "That's not true." "Yes, it is." Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang kambal at si Sofia ay nagsimula ng umiyak. Si Maya ay tumakbo at niyakap ang binti ni Grace. Takot na takot. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Doña Victoria. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. "Daniel," sabi niya sa isang mapagpasyang tono, "this has to end now. Paalisin mo na ang babaeng yan. Kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan." Naramdaman ni Daniel na napapaligiran siya. Ang kanyang ina, ang kanyang panganay na anak, ang buong mundo. Lahat ay laban kay Grace. Lahat ay laban sa kanya. Tumingin siya kay Grace. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang lakas. Isang tahimik na pagsusumamo na huwag siyang sumuko. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang kamay ni Grace sa harap ng lahat. "She's not going anywhere," matigas niyang sabi. Ang desisyon ay pinal. Ngunit ang epekto nito ay parang isang pagsabog. Para kay Zoe, ito na ang huling patunay. Ang kanyang ama ay tuluyan ng kinuha ng babaeng ito. Ang alaala ng kanyang ina ay tuluyan ng nabasura. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Sa isang huling sigaw ng pagkabigo, tumakbo si Zoe paakyat sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto, kasabay ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong mansyon. Isang kalabog na parang tunog ng isang pusong tuluyan nang nabasag. Ang tunog ng isinarang pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang tunog na nagsasara hindi lang ng isang silid, kundi ng isang puso. Nakatayo si Zoe sa gitna ng kanyang kwarto. Ang dibdib ay umaakyat baba dahil sa hirap ng paghinga. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malalim pa kaysa sa mga luhang yon. Pakiramdam niya, tinaksil siya. Tinaksil siya ng sarili niyang ama. Ang lalaking dapat sana ay poprotekta sa kanya, sa kanila, sa alaala ng kanilang ina. Pero ano ang ginawa nito? Hinawakan nito ang kamay ng babaeng iyon.
Pinili nito ang babaeng iyon. Napaupo siya sa kanyang kama, nanginginig. Ang tingin niya ay napako sa isang maliit na kahon na nakapatong sa kanyang study table. Isang kahon na ibinigay sa kanya ni Tita Katrina. Ilang linggo na ang nakalipas. "Zoe, iha," sabi nito noon sa isang boses na puno ng kunwaring pag-aalala. "Alam kong mahirap. Baka makatulong ito sa'yo para mas maintindihan mo ang mga nangyari. Ito ang huling journal ng mami mo. Basahin mo kapag handa ka na." Ngayon, handa na siya. Kinuha niya ang journal. Ang pabalat na katad ay pamilyar sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ito sa mga huling pahina, kung saan ang sulat ng kanyang ina ay bahagyang magulo na para bang isinulat sa gitna ng matinding emosyon, at binasa niya. "Nag-away na naman kami ni Daniel. Hindi niya maintindihan. Ang tingin niya sa akin ay isa lang palamuti sa bahay na ito. Ang mga pangarap ko, ang mga gusto ko, wala lang sa kanya. Ang sabi niya, masyado raw akong emosyonal, masyado raw akong nag-iisip. Hindi niya alam, gabi-gabi akong umiiyak. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa loob ng malaking bahay na ito. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung mahal pa ba niya ako." Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Zoe. Ang mga salitang ito na isinulat ilang araw bago ang aksidente ay nagpinta ng isang larawan na hindi niya kailanman naisip. Ang kanyang perpektong mga magulang, ang kanyang perpektong pamilya, lahat pala ay isang kasinungalingan. Hindi pala siya mahal ng kanyang ama. Hindi pala nito mahal ang kanyang ina. Kaya pala ganoon na lang kabilis para dito napalitan siya. Isang malamig at madilim na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Zoe. Isang pakiramdam ng kawalan. Nawala na ang kanyang ina. At ngayon, pakiramdam niya, nawala na rin ang kanyang ama. Tumingin siya sa bintana. Sa hardin sa ibaba, sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakikita niya ang dalawang anino. Si Daniel at si Grace. Nag-uusap. Nakita niya kung paano hinawakan ng kanyang ama ang balikat ni Grace. Isang kilos ng pag-aalaga. Isang kilos na dapat sana ay para sa kanila. Para sa pamilya nila. Iyon na ang huling patak. Ang sakit ay naging manhid. Ang galit ay naging isang malamig na kapayapaan. Isinara niya ang journal. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa kanyang banyo. Binuksan niya ang medicine cabinet. Doon, sa likod ng mga bote ng bitamina, ay isang bote ng sleeping pills na nireseta sa kanya ng doktor noong mga unang linggo pagkamatay ng kanyang ina. Nung hindi siya makatulog, tinitigan niya ang bote. Ang tanging gusto niya ay matigil na ang sakit. Ang tanging gusto niya ay makasama muli ang kanyang ina. Sa labas ng kwarto, nag-aalalang kumakatok si Grace. "Zoe, pwede ba tayong mag-usap? Please, buksan mo ang pinto." Sa ibaba, naglalakad naman ng pabalik-balik si Daniel, hindi mapakali. Ngunit sa loob ng kwarto, hindi na naririnig ni Zoe ang mga boses nila. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na unti-unti nang bumabagal. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang larawan ng kanyang ina sa kanyang nightstand. "Mommy," bulong niya, "susunod na po ako." Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na puno ng takot at hindi makapaniwala. Ang sigaw ng isang kasambahay na pumasok sa kwarto gamit ang duplicate key para maghatid ng gatas. Narinig ni Daniel at Grace ang sigaw. Para silang tinamaan ng kidlat. Mabilis pa sa 4:00 silang tumakbo paakyat ng hagdanan. Itinulak nila ang pinto. At doon, bumagsak ang mundo ni Daniel. Nakahandusay sa sahig si Zoe, walang malay. Ang kanyang mukha ay maputla. Sa tabi niya, gumulong ang isang walang laman na bote ng gamot. "Zoe!" Ang sigaw ni Daniel ay hindi sigaw ng isang bilyonaryo. Ito ay sigaw ng isang ama. Isang sigaw na puno ng sakit
pagsisisi at dalisay na takot. Lumuhod siya at niyakap ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang mga luha ay bumabagsak na parang ulan sa malamig nitong pisngi. Nanigas si Grace sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang eksena sa harap niya, ang batang nakahandusay, ang bote ng gamot, para siyang bumalik sa nakaraan. Ang gabing nawala si Leo, ang gabing nawala ang lahat. Ang mga puting pader ng ospital ay parang mga multo na nakapaligid kay Daniel. Ang amoy ng antiseptic ay pumupuno sa hangin. Isang amoy na laging naikakabit niya sa pagkawala. Ganito rin ang amoy ng ospital noong araw na yon. 2 taon na ang nakalipas nang sabihin sa kanya ng doktor na wala na si Isabela. Ngayon, narito na naman siya. Nakaupo sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room. Hinihintay ang balita tungkol sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Grace. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay parang isang munting kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Hindi sapat para magbigay liwanag sa lahat, ngunit sapat para malaman niyang hindi siya nag-iisa sa dilim. Biglang bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang isang doktor. Agad na napatayo si Daniel. "Doc, ang anak ko? Kumusta siya?" Ang doktor ay nagpakawala ng isang pagod na buntong hininga. "We managed to pump her stomach in time. She's stable for now, but she's not out of the woods yet. The next 24 hours are critical." Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Daniel, ngunit panandalian lang. Buhay ang anak niya. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay mas malalim pa. Bakit? Bakit ito ginawa ni Zoe? At sa isang iglap, alam na niya ang sagot. Ang mga sigaw ni Zoe kanina ay bumalik sa kanyang isipan. "You chose her over us. Pinili mo siya kaysa kay Mommy." Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ito, ang pamilyang ito, siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagiging duwag na harapin ang sarili niyang sakit ang nagtulak sa kanyang anak sa bingit ng kamatayan. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Daniel, nasaan ang apo ko?" Dumating si Doña Victoria, ang mukha ay balisa. Kasunod si Katrina na may kunwaring pag-aalala. Nang makita ng Doña si Grace na nakaupo roon, muling nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. "Ikaw," sabi nito. Dinuduro si Grace. "Kasalanan mo ito. Mula nang dumating ka sa buhay namin, puro gulo na lang ang nangyari. Isa kang sumpa." "Ma, tama na." Sigaw ni Daniel. Sa unang pagkakataon ay tinataasan niya ng boses ang kanyang ina sa harap ng maraming tao. "Hindi ako titigil," giit ni Doña Victoria. "Hanggat hindi mo inaalis ang babaeng yan sa pamilya natin." Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang Daniel na kaharap niya. Ang Daniel na puno ng takot at pag-aalinlangan ay nawala na. Napalitan ng isang ama na muntik nang mawalan ng anak. Humarap si Daniel sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon. "Hindi, Ma," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. "Hindi si Grace ang may kasalanan. Ako, tayo, ang may kasalanan." Natigilan si Doña Victoria. "Ang pagiging makasarili natin, Ma," pagpapatuloy ni Daniel. "Ang pag-aalala mo sa reputasyon at sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa tunay na nararamdaman ng mga apo mo. Ang pagiging duwag ko na harapin ang sarili kong sakit at maging tunay na ama sa kanila. Iyan ang sumpa, hindi si Grace." Tumingin siya kay Grace. Siya ang nag-iisang tao na nagpakita sa mga anak ko ng tunay na pag-unawa at malasakit. Isang bagay na hindi natin naibigay. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang kanyang ina. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. "This is my family, Mom," sabi niya. "My children, my life, and from now on,
Ako na ang magdedesisyon kung ano ang makabubuti para sa kanila. Kung hindi mo kayang tanggapin si Grace, malaya kang umalis. Pero siya, she's staying. She is family. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Doña Victoria. Wala na siyang masabi, maging si Katrina ay natigilan. Iniwan sila ni Daniel doon. Naglakad siya papunta sa silid, kung saan inilipat si Zoe. Pumasok siya at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang anak. Doon, sa katahimikan ng kwarto, sa tabi ng kanyang natutulog na anak, sinimulan ni Daniel na gawin ang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Nagsalita siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa huling pag-aaway nila ni Isabela. Ang tungkol sa mga masasakit na salitang binitiwan nila sa isa't isa bago ito umalis ng bahay. Ang tungkol sa bigat ng pagsisisi na araw-araw niyang dinadala sa pag-iisip na namatay ang kanyang asawa na may galit sa kanya. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Patawarin mo ako kung naging duwag si Daddy. Patawarin mo ako kung ipinaramdam ko sa iyo na nag-iisa ka. Hindi kita iiwan. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nagsalita. Ang alam lang niya, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang dalawang butil ng luha na dumadaloy mula sa mga nakapikit na mata ng kanyang anak. At dahan-dahan, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Unti-unting iminulat ni Zoe ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang umiiyak na mukha ng kanyang ama. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Grace, nag-aalangan. Nakita siya ni Zoe. Akala ni Daniel ay muling magagalit ang kanyang anak. Ngunit sa halip, sa isang boses na mahina at basag, isang salita ang namutawi sa labi ni Zoe. "Stay!" Bulong nito. "Please!" Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng tahimik na paghilom. Si Zoe ay nakalabas na ng ospital. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong liwanag. Ang dating pader ng yelo sa pagitan niya at ni Daniel ay unti-unti nang natutunaw, napapalitan ng mga mahahabang pag-uusap sa gabi at mga simpleng yakap na hindi na nila kailangan pang sabihin. Ang hardin, na dating naging simbolo ng kanilang hidwaan, ay naging sentro ng kanilang pagkakaisa. Si Grace, sa tulong ni Zoe, ay muling binuhay ang mga rosas. Magkasama nilang inaalagaan ang bawat usbong, isang kilos na nagsisimbolo sa muling pagtubo ng pag-asa sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng halaman, dinalhan sila ni Doña Victoria ng isang pitsel ng malamig na juice. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang niya ang pitsel sa mesa at umupo sa isang silya sa di kalayuan. Pinapanood sila. Walang matapobreng tingin, walang mapanuring salita, tanging isang tahimik na presensya. Para kay Grace, ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang salita ng paghingi ng tawad. Ngunit habang ang pamilya Montenegro ay unti-unting nabubuo, may isang tao namang hindi mapakali sa kanilang pagbabago. Si Katrina. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Ang lahat ng kanyang plano ay nasira. Si Grace, ang hamak na tagapaglinis, ay hindi lang nanatili sa mansyon. Ito pa ang naging tulay sa pagkakaisa ng pamilya. At si Daniel, ang lalaking matagal na niyang inaasam, ay mas lalo pang napapalayo sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng isang huling desperadong hakbang. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang malaking charity ball, ang pinakamalaking social event ng taon. Alam niyang darating ang buong pamilya Montenegro. Ito na ang kanyang entablado para sa huling pag-atake. Dumating ang pamilya Montenegro sa ball at lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila mukhang isang pamilyang wasak. Magkahawak kamay sina Daniel at Grace. Si Zoe ay nasa tabi nila. Simpleng ngunit elegante ang suot.
Ang kanyang mga kapatid ay sumusunod, masaya at panatag. Maging si Doña Victoria ay naglalakad ng may bagong dignidad, hindi na mapagmataas, kundi may tahimik na lakas. Sa kalagitnaan ng gabi, umakyat si Katrina sa entablado para magbigay ng isang espesyal na anunsyo. Ang mga ilaw ay dumilim at isang spotlight ang tumutok sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng kakamandag. Ngayong gabi, gusto kong parangalan ng isang tao. Isang taong nagpakita ng pambihirang tapang. Tumingin siya ng diretso sa pamilya Montenegro. Nais kong ipakilala sa inyo si Grace Reyes. Isang spotlight. Ang biglang tumutok kay Grace. Lahat ng tao sa bulwagan ay napatingin sa kanya. Naramdaman ni Grace ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang babaeng ito, pagpapatuloy ni Katrina, ay pumasok sa buhay ng mga Montenegro bilang isang simpleng child companion. Ngunit alam niyo ba ang tunay niyang kwento? Alam niyo ba na ang dahilan kung bakit siya nag-aaral ng psychology ay dahil sa isang trauma? Isang trauma na dulot ng kanyang sariling kapabayaan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang sariling kapatid. Isang kolektibong bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat salita ni Katrina ay isang patalim na tumutusok hindi lang kay Grace, kundi sa buong pamilya. Isang babaeng may ganitong kadilim na nakaraan, sabi ni Katrina. Ang boses ay tumataas na. Isang babaeng hindi kayang protektahan ang sarili niyang pamilya. Siya ba talaga ang taong dapat nating pagkatiwalaan para alagaan ang mga naulilang anak ng aking pinakamamahal na kaibigang si Isabella? Nakatayo si Grace doon, nakalantad sa ilalim ng liwanag, pakiramdam ay hubad at walang kalaban-laban. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay, handa nang umakyat sa entablado para ipagtanggol siya. Ngunit may nauna sa kanya. Isang tao ang dahan-dahang humakbang pasulong papalapit sa entablado. Si Zoe. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Kinuha niya ang isang mikropono mula sa isang staff. Tama si Tita Katrina, sabi ni Zoe. Ang boses niya, bagamat mahina, ay malinaw na narinig sa buong silid dahil sa katahimikan. May nakaraan si Ate Grace, isang nakaraan na masakit. Tumingin siya kay Grace at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero ang nakaraang yon, ang sakit na yon, ang siyang nagbigay sa kanya ng pusong marunong umunawa. Ang siyang nagturo sa kanya kung paano tingnan ang isang tulad ko na puno ng galit. At sa halip na makita ang isang halimaw, ang nakita niya ay isang batang nasasaktan. Humarap siya sa madla. Hindi niya pinalitan ng mami ko. Walang sino man ang makakapalit sa kanya. Ang ginawa ni Ate Grace, tinulungan niya kaming muling mahanap ang daan, pabalik sa isa't isa. Tinulungan niya kaming muling buuin ang aming pamilya. Hindi pa siya tapos. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. At kayo, Tita Katrina, kayo na matalik na kaibigan daw ng mami ko. Ano ang ginawa ninyo? Ginamit ninyo ang sakit ko. Ginamit ninyo ang journal ni mami para lasunin ang isip ko laban sa sarili kong ama. Kayo ang sumira sa amin, hindi siya. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Maging si Daniel ay natigilan sa revelasyon, ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Isang anino ang umakyat sa entablado. Dahan-dahan, ngunit may bigat ng isang reyna. Kinuha ni Doña Victoria ang mikropono mula sa kamay ni Katrina na ngayon ay namumutla na. This young woman, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, habang nakaturo kay Grace, has more class and integrity in her little finger than you have in your entire body. She is not a disgrace to our family. Tumingin siya sa kanyang mga apo, kay Daniel at kay Grace. She is family. Ang gabi ng charity ball ang naging hudyat ng isang bagong kabanata.
Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga. Ang iskandalo ni Katrina ay naging alamat ng katapatan ng pamilya Montenegro. Ngunit para sa kanila, ang pinakamahalaga ay hindi ang sasabihin ng mundo, kundi ang kapayapaan na sa wakas ay natagpuan nila sa loob ng kanilang tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon na dati ay malamig at tahimik ay puno na ngayon ng buhay at tawa. Ang mga pader ay nasasabitan na ng mga bagong litrato. Mga litratong kuha sa hardin, sa beach, sa mga simpleng picnic sa ilalim ng araw. Mga litrato ng isang pamilyang buo at masaya. Isang Sabado ng umaga, sa hardin na minsan nang naging larangan ng digmaan, idinaos ang isang maliit at pribadong seremonya. Sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas, sa harap ng kanyang 5 anak na babae at ng kanyang ina, pinakasalan ni Daniel si Grace. Walang magarbong selebrasyon, walang daan-daang bisita. Tanging sila-sila lang. Si Zoe ang tumugtog ng piano, isang paboritong kanta ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot, kundi puno ng pag-asa. Ang kambal ang nag-abot ng mga sing-sing. Sina Sofia at Maya naman, ang mga flower girls. Nakatayo si Doña Victoria sa isang tabi. Hindi na nakasuot ng itim, kundi isang damit na kulay cream. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng kagalakan. Nang sabihin ni Daniel ang kanyang "I do", tumingin siya kay Grace, ang babaeng hindi lang naglinis ng kanyang bahay, kundi pati na rin ng kanyang puso. Nang sabihin naman ni Grace ang kanyang "I do", tiningnan niya hindi lang si Daniel, kundi pati na rin ang 5 batang babae na nakatayo sa tabi nito. Ang mga batang nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, magmahal, at magpatawad sa sarili. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan sila sa hardin, may isang sobrang iniabot si Daniel kay Grace. "Ano to?" tanong niya. "Buksan mo." Nakangiting sabi ni Daniel. Binuksan ito ni Grace. Sa loob, isang liham. Isang liham mula sa universidad. "Dear Miss Grace Reyes, we are pleased to inform you that you have been accepted into the master's program in child psychology." Napatingin siya kay Daniel, hindi makapaniwala. "Paano?" "I made a few calls," sabi ni Daniel, "but your grades and your professor's recommendation did all the work. At isa pa," lumapit ito at bumulong, "mayroon ka ng 5 case study na pwedeng pagpraktisan habang buhay." Natawa si Grace at niyakap niya ito ng mahigpit. "Salamat." Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, naupo sina Grace at Daniel sa beranda. Pinapanood ang mga bituin. "Masaya ka ba?" tanong ni Daniel. "Sobra." Sagot ni Grace, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Zoe. Lumabas ito at lumapit sa kanila. "Ate Grace," sabi nito, "pwede mo ba akong turuan ng piyesa na yon? Yung tinugtog mo sa piano noon. Yung parang malungkot, pero may pag-asa." Ngumiti si Grace. Ang batang dati ay ayaw man lang siyang makita. Ngayon ay humihingi na ng isang bagay na maibabahagi niya. "Oo naman," sabi niya. Pumasok sila sa music room. Umupo si Zoe sa tabi ni Grace sa upuan ng piano. Dahan-dahang itinuro ni Grace ang mga nota. Ang kanilang mga daliri ay nagsalitan sa mga teklado. Lumilikha ng isang himig na nagsasabi ng kanilang kwento. Isang himig ng sakit, paghilom, at pag-ibig. Mula sa may pintuan, tahimik na nanonood si Daniel, kasama si Doña Victoria. Nakita nila ang pagsasama ng 2 babae na minsan ay magkagalit, na ngayon ay pinag-iisa ng musika. "You chose well, my son." Bulong ni Doña Victoria at marahang tinapik ang braso ni Daniel. Bumalik si Daniel sa beranda. Ilang sandali pa lumabas si Grace, ang muka ay nagniningning. Hinakap siya ni Daniel mula sa likuran, habang sabay nilang pinagmamasdan ang tahimik na hardin sa ilalim ng buwan. Ang mga rosas ay namumukadkad, ang kanilang bango ay dala ng malamig na hangin. Ang buong mansyon ay payapa. "Welcome home, Grace Montenegro," bulong ni Daniel sa kanyang tenga.
Napapikit si Grace, dinadama ang init ng yakap nito, ang tunog ng mga kuliglig, ang kapayapaan ng sandaling iyon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nahanap na niya ang kanyang tahanan,